Sinimula na ng Philippine Army at United States Army Pacific ang salaknib at balikatan exercise na tinatawag na Sabak 2025 na naglalayong pahusayin ang kakayahan sa pagtatanggol sa lupa dahil sa mga banta at upang mapalakas ang kakayahan ng bansa mula sa isang pirasong Typhoon missile system ay muling nagpadala ang Amerika ng isa pa na malamang na lalong mag-aalboroto sa galit ang China at mga barko ng China umaligid sa mga barko ng Pilipinas. Bukod pa dyan ay hinarangan na naman ng China ang pasukan sa Baho de Masinloc upang masigurong hindi makapasok ang mga mangingisda o mga barko ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sinimula na kahapon ng Philippine Army at United States Army Pacific ang malaking military exercise sa bansa na tinatawag na Salaknib at Balikatan Exercise na ngayon ay tinatawag ng Sabak 2025 na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa lupa. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis Di Maala na si Philippine Army Vice Commander Major General Ludovic Ginid ang nanguna sa pagbubukas ng mga drill sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija kung saan nilahukan ito ng 5,000 sundalong Amerikano at Pilipino, 3,000 mula sa Philippine Army at 2,000 naman mula sa US Army Pacific. Sinabi ni Di Maala na ang Sabak 2025 ay isang matatag na pinagsamang ehersisyo sa mga pangunahing lokasyon sa Pilipinas. Ang ehersisyo na ito ay idinisenyo bilang tuloy-tuloy na operasyon na nakatutok sa pagpapahusay ng pinagsamang mga operasyon sa lahat ng domain, pagpapatibay sa mga kakayahan sa pakikipagdigma at pagpapakita ng malakas na bilateral na pangako sa pangangalaga sa integridad ng Pilipinas. Ang mga tropa umanong ito ay makikibahagi din sa iba't ibang subject matter expert exchange at warfighting exercise. Sinabi ni Di Maala na ang unang yugto ng Salaknib ay magaganap hanggang April 11 habang ang ikalawang bahagi naman ay sa May 15 hanggang July 20 at gaganapin sa Port Bonifacio sa Taguig City at sa lugar ng operasyon ng Isabela-based 5th Infantry Division at Nueva Ecija Headquarters 7th Infantry Division. Samantala ang edisyon sa taong ito ng Balikatan Exercise ay nakatakda mula sa huling bahagi ng Abril hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ngayong taon. Sinabi ni Di Maala na ang Sabak 2025 ay naglalayong palakasin ang kahandaan sa depensa at magbibigay din ng kritikal na pagsasanay sa humanitarian civil assistance, information operations, counterintelligence at protection. Tatalakayin din umano ng ehersisyo ang pagpapahusay ng kakayahan ng Operational Command and Control, pinagsamang Armed Force on Force, malakihang operational maneuvers, combined arms live fire exercise at sustainment operations bilang suporta sa panlabas na mga operasyon ng seguridad. Dagdag pa ni Di Maala, ang Philippine Army ay patuloy na nagpapaunlad at nagpapahusay ng mga kakayahan nito sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado sa pamamagitan ng mga magkasanib na pagsasanay tulad ng Sabak 2025. Ang Philippine Army ay lalong nagpapatibay sa kahandaan nitong tumugon sa mga umuusbong na banta at pinaninindigan ang mahalagang papel nito sa pagtatanggol sa lupa ng bansa bilang bahagi ng mas malawak na misyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga operasyong panlabas na seguridad dahil sa mga banta ng China. Samantala, ayon naman sa US Army Pacific Deputy Chief of Staff na si Major General Jeffrey Van Antwerp na ang US Army at Philippine Army ay hindi pa umano magsasagawa ng live fire operation ng mid-range capable missile system na kilala bilang Typhoon sa panahon ng mga ehersisyo ngayon sa Pilipinas. Mula noong nanatili ang Typhoon missile system sa bansa na ikinagalit ng China ay paulit-ulit nitong pinuna at nagbabala na maaari nitong mapahina ang katatagan sa rehiyon. Ngunit malamang na lalong magagalit ang China ngayon dahil mula sa isa abay muling nagpadala ang Amerika ng isa pang Typhoon missile system sa bansa. Ikinatuwa naman ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes ang ulat ng United States Indo-Pacific Command na nagpadala sila ng isa pang baterya ng
ng mid-range capability Typhoon missile system sa bansa. Ang Amerika, Japan at Pilipinas ang nooy mga magkaaway na bansa na nagkaroon na matinding giyera. Ngunit ngayon ay naging mas malapit na magkaalyado kaya't patuloy umanong susuportahan ng Amerika ang dalawang bansa. Ngayong mayroon ng dalawang Typhoon missile system ang Pilipinas, ang Amerika ay magde-deploy din umano ng Typhoon missile system sa Japan. Kaya't ang Japan at Pilipinas lang ang tanging bansa na mayroong Typhoon missile system sa rehiyon na kayang abutin ang China maliban sa Hawaii at Guam. At sa ibang balita naman mga kabayan, matagumpay na naisagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang Philippine Coast Guard ang isang Maritime Domain Awareness Flight gamit ang BFAR aircraft. Nakatuon naman ang misyon sa pagsubaybay sa mga sasakyang pangdagat ng pamahalaan ng Pilipinas na nagbibigay ng gasolina at mga food packs sa mga bangkang pangisda sa lugar ng Baho de Masinloc. Ngunit mula sa himpapawid ay kita ang mga barko ng Chinese PLA Navy at China Coast Guard na nakabuntot sa mga barko ng BFAR. Ayon sa Philippine Coast Guard, 5 umanong barko ng China Coast Guard at isang barko ng People's Liberation Army Navy ang nakabantay sa paligid. Bukod sa eroplano ng BFAR ay nasa lugar din ang isang P-8 Poseidon ng US Navy na isang surveillance aircraft sa kayang ilang mga mamamahayag upang obserbahan ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa lugar. At pagdating ng alas 12:30 ng tanghali kahapon ay dito na nakita ng eroplano ng BFAR ang isang lumulutang na harang o boya sa timog silangan na pasukan ng Baho de Masinloc at mayroon isang nag-iikot na PLA Air Force helicopter na malapit sa kanilang eroplano. They have been deploying their vessels in advance to prevent our Coast Guard vessels from moving closer sa Baho de Masinloc. And this is also the reason kung bakit ang Chinese Maritime Militia na nasa loob ng Baho de Masinloc has decided na i-launch itong floating barrier nila to make sure na ang mga mangingisdang Pilipino na na-monitor nila na tumatanggap ng ayuda from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will not also attempt to go inside the shoal. We can suspect na it came from PLA Navy 574. I would like to believe na the PLA Navy learned its lesson of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa.